Hindi sa atin mga ginagawa. Parang hindi kayo masaya doon. Kahit pumapalpak tayo, nalulugod pa rin ang Diyos sa atin. Bakit? Hindi sa ginawa mo. Dahil may faith ka. Dahil binayaran niya ng kanyang anak yan eh. Pero hindi nagpapatuloy. Hello? Hindi tayo nagpapatuloy doon. Okay, lesson number 2. Okay, hayaan natin kung makakasunod si Deacon Mau. At sundan niya lang po tayo. Paano tayo magtatagumpay, mamumuhay na matagumpay na lubang nakalulugod sa paningin ng Diyos? Lesson number 2. Ito po yung nilagay ko po dito sa pamamagitan ng una, pananampalataya. So bumabalot ang lahat ng bagay sa pananampalataya. Ang sabi po yan sa Romans, ito po ang tanong natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan sa Romans chapter 14. Yeah, Romans chapter 14 verse 23c. Sa bandang huli po nakalagay po yon. At anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Kasi pag wala kang pananampalataya, hindi ka kalulugdan talaga ng Diyos. Kaya yun ang problema. Kaya ang magbuting bagay may magliligtas sa atin, ang Diyos. At ang sabi niya po diyan, bakit tayo binigyan ng pananampalataya? Ang tanong, bakit tayo binigyan ng pananampalataya? May 4 na bagay tayong pag-aarala kung bakit tayo ay binigyan ng pananampalataya ng Diyos. Meron ba naglalaro na sa isip nyo kung ano ito? Meron na akong isang point. May mga susunod pa dyan. Ito po yan. Yung una, sabi niya po, para maipakilala ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya ka binibigyan ng pananampalataya ng Diyos para ituro ka doon sa ating Panginoong Jesucristo na tutubos sa iyo. Pero hindi pa po yun. Pero sabi niya po dito, sa verse 1 ng ating 1 John chapter 5, verse 1, kung babalik-aralan natin yon, ating textual, ang sabi niya, sa verse 1, at sino mang sumampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, ibig sabihin sa Ama yon. Kung sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din naman sa ipinanganak na yon. Sino yung pinanganak ng Ama? Bugtong ng anak. Si Jesus Christ ang bugtong ng Ama. Siya yung bugtong na anak. Sa madalit salita, bugtong na Ama, bugtong ng Ama, ibig sabihin, anak yon ng ating Diyos. Kaisa-isa po yon. Marami kasi nag-claim. Siya daw yung kaisa-isang anak. Malaman natin mamaya kung paano ito pag-aaralan. At sino ang dumaig, sabi niya po dyan sa verse 5, bandang huli po, iuhuli po natin pag-aaralan yan, sa huling linggo po ng ating pag-aaral. At sino ang dumaig sa sanlibutan, kundi yaong mananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Kailangan ipakilala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa atin na sinasaligan ng pananampalataya na dapat natin buong pagtiwalaan. Pag sinabi mo kasing pagtiwalaan, para sa akin po, yung upuan na inuupuan nyo dyan, plastic po yan. Amen po ba? Pero bakit sumasandal pa kayo dyan? Gusto nyo na buhating ka niyan, di ba? Parang kampanting-kampanti ka. Sitting well ka. Kahit naka-4 ka, kahit nakataas ang 2 paa mo, okay lang. Yun yung ibig sabihin ng pagtitiwala, pananampalataya. Buong isinasalig mo ang buong lakas mo. Wala kang itinitira. Kundi doon sa upuan, binibigay mo. Amen. Ganon din yung pagsasandig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang gustong mangyari ng ang Diyos natin. Ito ang gusto niyang maintindihan natin kung bakit maipakilala niya sa atin ang kanyang anak sapagkat hindi siya naparito, ang Ama. Nagpadala siya upang ipakilala ang Ama. Sabi sa John 17. Kaya kailangan maipakilala. Amen? Ang sabi niya sa ating unang puntos, bakit tayo binigyan ng pananampalataya? Para maipakilala ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Bakit ang ginamit niya rito, Jesucristo? Jesus Christ. Napakalalim ng ibig sabihin nito na kung minsan ginagamit natin ito sa panalita na walang kabuluhan. Minsan sinasabi natin Jesus Maria Josep. Di ba? Minsan ginagamit natin ang pangalan na walang kasaysayan, walang kabuluhan. Minsan ginagamit natin ang pangalang Jesus
Panginoon, patamain mo ko, Panginoong Hesus, sa ganito, loto o ganito. Ginagamit na walang kabuluhan. Wrong na pananampalataya po yun. Kaya sabi ko po noong nakaraan, na po pwede tayong sumampalataya na dito lamang sa mundo, pansamantala. Pero ano ang pinangako ng Diyan na ito para sa atin? Dito pa lamang sa lupa, magtagumpay na tayo. Amen po ba? Kaya ang ginagawa ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pananampalataya para kilalanin natin yung kanyang sinugo na pinagmumulan ng buhay. Amen. Ito po ang kasunod na mga verse natin. Marami po tayong verse. Yan. Bakit tayo binibigyan? Siyempre, ang lahat na ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Sabi po yan. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Pag ang Ama ang nagpakilala, siguradong tatanggapin ni Jesus Christ. At hindi po ito itataboy. Kasi pag hindi galing sa Ama, sigurado po yan, hindi tatanggapin ni Jesus Christ. Hello? Dahil hindi niya ito kilala. Kaya sabi ko kanina, ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Kilala niya kung sino ka. Kilala niya kung kanino ka. Sa Kanya ka ba o hindi. Yan po ang katunayan. Kaya ang Diyos na mismo ang naglalapit para si Jesus Christ tanggapin niya bilang isang tagapagligtas. Pero hindi pa po tayo doon. Ang sabi po sa John chapter 6:44, na andyan din po sa ating, ayan po, yan. Okay. Sa John 6:44, sabi niya, walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang magdala sa akin, at siya'y ibabangon ko sa huling araw. Pag sinabing huling araw, tagumpay na. Alam niyo ba, ang huling tagumpay natin, yung mapagtagumpay natin ng kamatayan. E nandito pa tayo sa buhay na ito. Kaya ang context nito, sinama ko lang po ito, dahil automatically, nung ikay dinala ng Ama, kay Kristo, sigurado nang ikay magtatagumpay. Ang problema nga lang, malalaman natin sa huli natin pag-aaral doon sa mga pag-aaral sa pag-ibig na ating pinag-uusapan, doon natin makikita kung bakit hindi lumalago. May mga bansot. Pag-aaral natin mabuti yan kung ano yung mga pag-aaral sa mga susunod. Ang sabi niya diyan, kundi sa Panginoong, kundi sa Ama nang galing na naglapit, kahit ano pang gawin natin. Kahit magpenitensya pa tayo ng buong taon, kahit magpasting pa tayo ng maraming beses, hindi natin kaya lumapit kay Kristo. Maliban na lang ang Ama ang kumilos para dalhin tayo kay Kristo. Kaya ang unang tanong natin, bakit ibinibigay ng Ama ang pananampalataya sa atin? Para maipakilala niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Ulit, na pangalawa, ang bilis po tayo. Pangalawa, paano tayo makapamuhay na matagumpay na lubang na kalulugod sa paningin ng Diyos? Ang ibig niya sabihin dito, ito yung sumusunod na hakbang ng pananampalataya kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Pangalawa, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na nasa kanyang bugtong na anak. Yan yung pangalawang puntos natin pag-aaralan. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na nasa kanyang bugtong na anak. Ang sabi niya sa verse 1a ng ating 1 John chapter 5 verse 1a, ito po sabi niya, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo. Pag sinabing siya'y Kristo o siya'y Jesus, napakalaki ang ibig sabihin po niyan. Napakalawak ng magagawa ng pangalan na yan. Hindi basta-bastang pangalan yan na ibinigay ng Diyos Ama para ikaw ay maligtas. Nung una, ipakilala ka sa kanyang bugtong na anak at kung para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa verse 1 na ating pinag-aaralan, at sinong sumasampalataya na si Jesus na siyang Kristo. Pag sinabi pong Jesus na siya ang tagapagligtas at Mesiyas. Pag sinabing tagapagligtas at Mesiyas, pumapasok na ang kaibuturan ng sinasabi sa mga propesiyang buhat pa man sa unang mga aklat sa Old Testament. Ibig sabihin, siya yung ipinangakong tagapagligtas. Amen. Name of Jesus, sa original po na salin sa Hebrew, ito yung Jehoshua. Jehoshua. Pag sinabing Jehoshua, ibig sabihin, Jehovah save o Jehovah salvation.
Ibig sabihin, ito na yung ipinangako ng Diyos ng kaligtasan. Si Hesus Kristo yun. Kaya ang ginamit niya pangalan dito, pinapaalala ni John the Beloved, pinapaalala ni John sa mga mananampalataya na huwag masayang ang pananampalataya nila. Kaya nagko-conclude dito sa chapter 5 si John. Nagko-conclusion siya rito na kung paano tayo magtagumpay sa kanyang mga itinuro o sa mga sinulatan niyang ito para paano matuto o paano magtagumpay na kalulugod sa paningin ng Diyos. Para hindi masayang yung mga unang tinanggap mong binhi. Unang tinanggap na pananampalataya. Sa ating Panginoong Jesucristo, nung kinilala mo, kailangan maintindihan mo ito. Ito'y isinulat sa mga Kristiyano na. Ito'y paalala sa atin na minsan na tayo naliwanagan, huwag na tayong bumalik sa kadiliman. Yun ang parang ibig niya sabihin dito. Kasi marami pa rin nanghihikayat sa mga Kristiyano noon. Kaya siya, patuloy siyang sumusulat. Kaya ang sabi niya dyan sa kanyang sulat sa chapter 2, hindi ko po nailagay po dyan, sa chapter 2 po yun, verse 21 po yata yun, 20-21. Sabi niya, ako'y sumusulat sa inyo, hindi dahil sa wala kayong nalalaman. Dahil kayo'y meron ng alam. Patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Ama. Ibig sabihin, alam na natin ito. Tinuturo ni John the Beloved na ang salitang sa kanya tinuturo, sa kanya tinuturuan na maging mapagmasid, bantayan ang sarili, para malaman niya na ang kinilala niyang Panginoon ay hindi basta-bastang pangalan, upang hindi mabaliwala ang kaligtasan. Naalala ko, may sinabi si Pastor noong nakaraan, nung pagkatapos ko magturo, ang sabi ni Pastor sa atin, tayo may katungkulan. Ano katungkulan natin? Lakaran, pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya, binigay ng Diyos. Pero ang responsibility natin ay magsaliksik lalo sa salita ng Panginoon upang lakaran ito. Pinakilala na nga sa iyo ng Ama, si Jesus Christ. Eh anong ginagawa mo? Diba? Bakit hindi ka magtagumpay sa buhay na ito? Ito ang ibig sabihin ni John. Nag-a-advise siya sa mga tao, sa kanya tinuruan ng mga sa mga Kristiyano kung paano sila lumakad na matagumpay. At ang sabi niya po dito, sa Christ, ang pangalan ng Christ, sa Greek word, o ito sinasabing Christos, anointed of God. Pag sinabing anointed of God, pinahiran, ang buong pagka-Diyos ay nasa Kanya. Can you say amen? Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa sa Kanya. Maaari tayo, pinahiran ng langis, pinag-pray tayo, pero iba ang anointed na nanggagaling sa Diyos. Pinuspos ka ng mismong Diyos. Sumasa iyo ang Diyos. Ikaw ang makapangyarihan. Amen. Kaya ang sinasabing anointed of God, ito yung inutukoy na the Messiah. Pag sinabing the Messiah, ito yung pinangako mula pa nung una sa ikaliligtas natin sa kanyang pangalan ni Jesus, at ang Kristo, nag-iiwan ito ng karakter ng Diyos. Nag-iiwan na ito ng mismong Diyos na nasa langit sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya ang nag-iiwan ng kasaysayan para makita at makilala kung sino talaga ang Diyos. Yun yung pagka-Kristo, image, o yung pagkakaano niya sa Diyos, pagkakapantay niya sa Diyos. Malalaman po natin yan mamaya. Kaya ang pangalan ng Panginoong Jesus, huwag natin gagamitin sa walang kabuluhan, mga kapatid. Binabalahan ko po kayo. Lalo tayong babansot. Huwag tayong basta-basta magsasalita ang pangalan ni Jesus sa walang kabuluhan. Naalala ko, nung ako'y bata pa, isang maliit na maiksing kwento lang po ito. Tuwan-tuwa ang father ko pero ako lungkot na lungkot. Nagtitinda po ako ng pandesal. Siguro age ko po niya mga 11 to papuntang 12. Titinda po ako ng pandesal. Diyan po ako sa may Balite. Dating gasolinahan dyan, kila Boying, alam niya yan. Dating Shell yan. Merong isang malaking bahay doon.
At ngayon, nandun pa hanggang ngayon, natatandaan ko hanggang ngayon. At meron doon rebulto, kung may makikita kayo, hindi ko alam kung sino rebulto yung nandun na hero natin dito yata sa Montalban. Si Ronnie mo ba yan? O, parang maliit lang po siya. Nagtitinda ako ng pandesal. Nung nagtinda ako ng pandesal, dumadaan ako, may nakita ako na lumabas na babae doon. Siguro, katulong yon. Napansin ko po, lumabas din yung aso, laki. Ganyan kalaki po. Eh, gumanon pa, tumaas pa, di lalo nang tabunan ako. Alam niyo po, sinabi ko yung pangalan ng Panginoong Yesus. In Jesus' name! Alam niyo po nangyari sa aso? 3 beses pong umikot. Balik doon sa loob. Para siyang pinalo, wala naman akong ginawa sa kanya, nagsalita lang ako ng pangalang Jesus. At ako yung umiiyak. Alam niyo po kung bakit? Yung pandesal ko po natapon eh. Gumugulong po sa kalsada, umiiyak ko, iyak ako. Pero wala pa akong muwang nun. Pero alam niyo po, ang sabi sa Kawikaan 10:18, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run in it, and it's safe. Hallelujah. Praise God. Ako'y lungkot na lungkot. Sabi ko, tinapay ko, nahulog. Tinadampot ko, medyo umambong pa yata no, may basa-basa. Habang pinapasok ko, wala sa akin ang mga bagay na yun. Nabigla rin ako dahil ang father ko yun, mahilig sa ganon. Naiintindihan ko yung mga ginagawa ni Papa ko, pero sa akin sarili, hindi ko alam yun. Pero nagamit ko ang pangalan ng Panginoon, pwede pala natin gamitin yan. Sa panahon ng iyong pangangailangan. Hello. Minsan, iba ang pangangailangan natin. Po ba? Iba ang gusto natin mangyari, kaya gumagamit tayo ng pangalang Jesus. Ililigtas ka ba doon? Baka ang sinasabi mo, vain, walang kabuluhan. Amen po ba? Kaya nang kinuwento ko sa akin magulang, ako'y umiiyak. Sabi niya, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Sa Diyos ang kapurihan niyan, anak. Umiiyak, tinapay ko, Papa eh. Pero siya tuwan-tuwa, ako lungkot na lungkot. Kasi sa bagay na pamamaraan ng mundo, doon ako nalulungkot. Pero siya tuwan-tuwa dahil nasa kingdom. Hello. Purihin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, matibay na tanggulan. Hallelujah. Praise God. Tuloy po natin. Ang sabi po sa Gawa, next slide po. Ang sabi po sa Gawa, chapter 4, verse 12. Ito po isalin sa poimen sa Bible ko po na binigay sa atin ng lingkod ng Diyos. Pastor Rene po. Salamat po, Pastor. Ang sabi niya po dito, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaninong pangalan? Kaya ang ginagawa ng Ama, inilalapit tayo kay Jesus. Sa ating Panginoong Jesucristo, ang ginamit niya rin po dito, Jesucristo, the Anointed One. Ginamit pa rin dito ng manunulat na sabi niya, Jesus, tagapagligtas at pinahiran at sumasa kanya at buong kapuspusan ng Diyos. Ang ibig sabihin dito. Kaya kanino pa tayo lalapit? Sa ating Panginoong Jesucristo. Lumapit siya kung kaninong politiko ngayon, bukas halala na, nako, bukas kalabang ka na. Kung maalyado ka kung kanino, wala na. Hindi nag-stable ang mundong ito. Pero ang magtiwala sa Panginoon ay matibay na muog. Hallelujah. Praise God. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 1, at ito ang patotoo, kasi kahuli-hulihan na po yan sa ating mga pag-aaral, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ibig sabihin, kaya dinadala tayo ng Ama, inilalapit tayo una sa Panginoon na makilala natin ang Panginoong Jesucristo, kailangan din maintindihan natin na nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nananahan sa Kanya ang buhay na Diyos. Amen? Yung sinasabi ko kanina, kaya pag magtitiwala tayo sa Kanya, na siya'y nakakumpay sa Kanya ang buong pagka-Diyos, sigurado po yan na ang buhay na walang hanggan nasa atin na rin. Bakit? Nagtiwala ka sa Kanya.
hindi sa iyong mga ginawa. Ang sabi po dito sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ibig sabihin, kung saan nagmula ang anak, naandun ang buhay. Saan yon? Sa Diyos. Amen. Doon siya galing. Amen po ba? Ngayon, pag sabi niya rito, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sa madalit salita, ang sinasabi ng kasulatang ito, na pag wala ka kay Kristo, kahit sino pang Diyos, Ponso Pilato, na sampalatayanan mo, wala sa iyo ang buhay. Ang tanging may buhay lang doon sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dito, may nilagay po ako diyang maliit, Zoe life. Pag sinabing Zoe life, ito'y buhay ng pagka-Diyos. Pag ikay may buhay na Diyos, siguradong ikay magtatagumpay. At siguradong ikay dadalin sa kanyang anak. Pag sinabing buhay, ang buong kapuspusan ng Diyos na kay Kristo, pag sinabing nasa Kanya at tinanggap natin si Kristo, nakilala natin siya na siya pala ang tagapagligtas natin, binayaran pala ang ating buhay na masama at pasama ng pasama at ngayoy pabuti ng pabuti, yun ay buhay. Hallelujah. Praise God. Yan yung sinasabing life that change. Bakit? May bagong buhay na nasa iyo. Ang buhay na Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung sinasabing Zoe life. Pag meron kang Zoe life, 100% o ilagpas mo pa sa 100%, million percent. Kahit anong percent pa, napakataas na porsyento, wala kang sablay. Sigurado kang ligtas. Bakit? Nananalaytay sa iyo ang buhay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Praise God! Hallelujah! Next slide po. Diba't binigyan po tayo, kaya ang sabi ni Pablo sa kanyang salita sa 1 Corinthians chapter 55 and 57, ito ang sabi niya, saan naroroon o kamatayan ang iyong pagkatagumpay? Kasi ang kaaway talaga, gumagawa siya ng pagkatagumpay sa atin. Yung mawasak lang ang buhay natin eh. Di po ba? Sapat na sa kanya yun eh. Yung wala tayong buhay na walang hanggan eh. Di po ba? Sapat na yon. Ito ang pagkatagumpay daw sa mundong ito, yung ikaw bigyan ng kamatayan. Pero may solusyon. Sabi niya po dyan, saan naroon ng kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Sino pong hindi nagkasala? Sino pong hindi nagkasala dito? Lahat po tayo, makasalanan. Pero hinahanap ni Pablo kung nasaan ang kapangyarihan nito. Sapagkat 100% naniniwala si Pablo sa kanyang pinagtiwalaan na kanyang Panginoong Hesukristo at tagapagligtas na merong pag-asa. Ang sabi niya rito, nasaan sabi niya, ang tibo ng kamatayan at ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Hindi ba't lahat tayo sablay sa kautusan? Di po ba? Ibig sabihin, may tibo tayo para tayo parusahan. May kamandag sa atin na para tayo iparusahan ng Diyos. Pero bakit hindi na ngayon? Ang sabi niya rito, datapat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Hallelujah! Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Ano ba ang kasaysayan ni Jesus Christ na ginawa niya sa atin? Siya'y namatay. Amen? Para sa atin. Hindi sa lahat siya namatay, hindi siya para sa lahat namatay. Namatay siya doon sa kanyang mga kapatid. Ipinaglaban niya ang kanyang pamilya. Hindi ba tayo, pagka ako, laking ano rin ako, laking kalsada rin po ako. Pagka medyo naargabyado ako, ano talaga ako? Kasi pamilya ko. Amen. Sinong pamilya hindi nagmamahal sa kanyang pamilya? Pag hindi mo pamilya, pwede mong mahalin pero hindi mo ibubuhos doon ang pagmamahal mo. Amen. Kaya si Jesus Christ, ibinuhos niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kapatid. Tayo po yun. Dahil kapamilya niya tayo. Siya lang ang ating panganay. Ang panganay, kadalasan yan yung lumalaban. Nagdedepensa sa kanyang mga kapatid na maliliit. Jesus Christ, siya yung panganay natin. Dinepensahan tayo sa lobo.
Si Satan, sa prinsipe ng mundong ito, ipinaglaban niya tayo. Kaya siya'y namuhay na walang tungis, walang batik, para magtagumpay. Amen. Kaya salamat sa Diyos, gumawa siya ng paraan, remedy, para tayo maibalik sa kanyang sinapupunan. Kasi may dati tayong kalalagyan na tayo anak niya, totoo po yun. Pag-aralan po natin. Next slide. Pangatlo, bakit tayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya? Para magtagumpay tayo sa mga kampo ng diablo. Para magtagumpay tayo sa mga kampo ng diablo. Kung inyong mapapansin, ang ating pinag-aaralan, ang kinokot ko, John. First John, madalas ako dyan. Puro dyan, Puro dyan. Dyan lagi ako kumukuha ng Bakit po? Ito'y 2 beses sinabi ni John. Ibig sabihin, ng mga Kristiyano, ang mga mananampalataya kailangan maging aware. Kailangan ang kanyang pag-iisip gaya ng matalino, gaya ng ahas. Tinitingnan baka may kalaban. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, di ba? Be wise like a serpent and humble like a dove. Pero bakit sinabi dito sa ating puntos na bakit tayo binibigyan ng Diyos ng pananampalataya para magtagumpay tayo sa mga kampo ng diablo? Sino ba ang kampo ng diablo? Nung una, ang kalaban natin si Satan, na prince of this world o God of this world o small God, at yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, at yung sarili natin, kalaban natin nakaraan, di ba? Bakit yun ang inuna ko? Kasi yun ang mga naunang verse sa chapter 1. Yun yung hinihimay-himay ko. Kasi ito, nakukungkod na rito si John sa chapter 5. Dito sa chapter 2, may sinabi siya rito. Ano to ang kalaban natin dito sa kampo ng diablo para tayo magtagumpay dito? Yung mga antikristo. Amen. Si John, kaya sinulat ito para lalo tayong magtagumpay, bigyan tayo ng katalinuhan at hindi lamang makilala natin si Kristo dahil merong nagpapanggap na Kristo. Hello? Sa ngayon, meron po ba kayong kilala? Ang sabi niya po dito sa ating 1 John chapter 2 verse 18, sabi niya rito, munting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, King James kung binabasa ko po, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sa buhay ng mga Kristiyano noon, marami ng Antikristo. Kaya si John, patuloy niyang binibigyan ng babala ang mga Kristiyano na huwag madaya. Kasi kung babasahin niyo ang context ng chapter 2 na yan, na meron diyang nahiwalay sa kanila. Di po ba? Ano sinasabing nahiwalay? Yung lumipat ba ng church? Hindi po yun. Nahiwalay sa tunay na pananampalataya. Kaya hindi sila nakatagal na magkasama. Yun ang pinakapundasyon na pag si Kristo ang hindi tunay na pundasyon ng pananampalataya, mahihiwalay. Amen. Kaya ang Diyos, ang pundasyon ng doktrina ay nakasalig kay Jesus Christ ng buong pananampalataya natin. Kaya noong mga panahon na yon, nagbabala si John. Ang sabi ni John, hindi ko kayo sinusulatan dahil hindi nyo alam ito, ito'y alam nyo na. Ito'y paalala, kumbaga sa paalala to sa mga Kristiyano. Na meron pa rin mga sisipot, sinabi niya marami at may mga darating pa. Di ba may lumabas pa nga ngayon? Amen. Na siya ang Son of God. Hello. Napakalaking denominasyon. Napakalaking samahan nito. Ano mang samahan na hindi si Kristo tinataas, walang kabuluhan. Pag itinaas ang sarili, walang kabuluhan. Ang sabi sa James chapter 2 verse 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Totoo po, tayo po yun. Bakit isinama ko to? Mabuti pa ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisinginig pa. Kaya huwag tayo magpapadaya. Porkit ba may pananampalataya? Sama tayo. Hello?
Kaya si John, binabalaan niya mga Kristiyano. Kaya itong mga humiwalay sa atin, nagpapatunay ito na hindi sila sa atin. Ibig sabihin, hindi sila sa Ama naggaling. Kasi pag sa Ama nang galing, mananatili sa doktrina at katuruan tungkol kay Kristo. Praise God. Kaya meron pa sinabi doon sa bandang baba pa, sabi niya doon, kayo may mga pahid, di na kayo kailangan turuan. Hello? Di na kayo kailangan turuan ng kung ano-ano pa. Mga kung ano-ano doktrina pa. Sapat na ang doktrina tungkol kay Kristo. Bagamat tayo nag-aaral ng pagpapatuwid sa ating buhay, pero ang pinaka-main purpose na sulat ang buong kasulatan at bakit dumating si Jesus Christ para tayo magtiwala sa Kanya. Praise God. Ang sabi po sa aklat ng John, di ko matandaan po kung saan, di ko na nilagay dito, ngayon lang nagbibigay ang Panginoon ng karagdagan. Ang sabi sa John, kung isusulat ang sinabi ni Jesus Christ, hindi magkakasya sa buong mundo. Kaya ito na isulat, itong mga konting ito, para magtiwala ka sa Kanya. Ang buong kasaysayan ng lahat ay pagtitiwala sa ating Panginoon lamang. Wala na pong iba. At ito'y pinag-aral natin na ito'y galing sa Diyos na pananampalataya. Pag hindi sumampalataya sa anak ng Diyos na si Jesucristo, ay sigurado po kahit ano pong mangyari, kahit ano pang gawin yan, wala pong mangyayari. Kasi ang pundasyon niya ay putik, buhanginan. Ang tunay na pundasyon ay si Kristo, ang pananampalatayang nakasalig sa Kanya. Kaya ang dyablo nga may pananampalataya pero mabuhay siya. Kasi bakit? Wala siyang work at wala siyang alam sa mga darating. Hindi niya alam ang mangyayari bukas sa isang linggo, sa isang taon. Sa maraming taon, hindi niya alam. Ang Diyos lang nakakaalam ng bukas at araw natin. At ang mangyayari buhat ngayon, kasalukulukuyan noon, ngayon, at siyang darating. Hebrew chapter 13 po yan, verse 8 po yan. Amen po ba? Yun ang kaibahan nila. Kaya pag mag-aral po ulit tayo, ang kalaban natin ay para magtagumpay tayo sa kampo ng mga dyablo. Ito yung mga antikristo. Yan. Next slides po tayo. Pero siguro, pinaalala ulit, alam niyo po ba, may isang church pa ngayon na sinasabi niya, kung ipipila siya sa ginawa ni Pablo, uungusan niya si Pablo. Pag nagharap kami ni Pablo sa taas, sabi niya to, pag nagharap kami, ipapakita ng Diyos yung nagawa namin, lalampasan ko pa siya. Darating ang panahon, maraming magsisilitaw ng mga bulaang guro, bulaang propeta. Ang sabi nandyan na ating pinag-aaralan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Ito yung kalaban natin sa mundo, mas mahirap lumabang kasi hindi natin kilala. Hindi natin kilala yung ating mga katabi. Hindi natin kilala kung talagang yan may pananampalataya, kung yan ay galing sa Diyos. Di po ba? Kaya si John patuloy na nagpapaalala, ito po ang sabi niya. Ang pangalan, ang kategorya niya, Pastor, good man of the house. Yung taong yon. Mighty works of a good man of the house. Mighty works of a good man of the house. Delikado. Ang good man of the house, si Jesus Christ lang. Amen. Hallelujah. Walang angkin ng good man of the house, kundi si Kristo lang. Hallelujah. Nag-uusap nga kami ni Pastor. Alam nyo, itong mga tao nito, sabi sa akin ni Pastor, nagsimula naman to, kita natin mabubuti, magaganda. O ba? Oo nga, nagsimula naman ng payapa sila at maayos. Ngayon, bakit nagke-claim na sila ng ganito? Inaagawan niya ng kalwalhatian si Kristo. Ang tanong po yun, malaking question mark yun. Sila ba'y sa Diyos o sila'y hindi sa Diyos?
Kaya tama ang ating mga lingkod ng Diyos dito, maliban na lamang isipin mo sa iyong sarili na ikay alipin. Pag nakita mo sarili mong alipin ka, hindi ka karapat-dapat, magpapatuloy ka hanggang sa ang kaluwalhatian ng Diyos ay lagi mo itataas. Pag itinuring mo ang iyong sarili na mas higit ka kaysa sa iba, higit ka kay kanino man, dahil ikay magaling, naloko na, ang sabi ni Mike Enriquez. Hindi na nakalulugod sa Panginoon ng Panginoon yun. Amen po ba? 1 John chapter 4, verse 1 and 4. Pangalawang beses sinabi ni John ito, ang sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi yung subukin ng mga espiritu. Ibig sabihin, meron kang espiritu ng Diyos. Ang makasusubok lamang sa espiritong huwad ay ang espiritong totoo. Amen? Sapagkat ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, ang sabi niya po dyan, sapagkat nalalaman ng espiritu mo ang espiritu, nasisiyasat ng espiritu ang kaibuturan ng kalooban ng Diyos. Kaya pag meron kang espiritu ng Diyos, nasisiyasat mo kung kalooban ba ito ng Diyos, espiritu ba ito ng Diyos, o hindi ito espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi niya rito, sumiyasat. Pag sinabi sumiyasat, dahil kay meron na espiritu ng Diyos, nade-discern mo na kung alin ang mali at hindi. Amen. Kung sino yung kaharap mo, na siya ba'y false prophet o hindi. Alam mo na po ito, mararamdaman mo po ito. Hindi mo man makita ang ginagawa nito dahil siyempre may mga gawa na hindi mo nakikita yan. Pero sa discerning mo pa lang, makikita mo na, mararamdaman mo na. Parang may paglalaban na. May battle na kaagad sa tagpo. Hello. Yun yung sinasabi ni John. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lamang ito minsan lang nangyari sa kanila, kundi patuloy pa itong nangyayari hanggang sa dumating ang mga darating na panahon. Ang sabi niya rito, verse 2, dito'y makikilala nyo, ito po yung technique, dito'y makikilala nyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang mahirap, may isang denomination din na si Jesus Christ hindi tinanggap na bilang isang Diyos. Siya'y tao lamang talaga. Pero malalaman nyo kung papaano, kung bakit. Sabi niya po dito yan, ang bawat espiritong hindi nagpapahayag si Jesus, although sila nagpapahayag si Jesus ang tagapagligtas, ang sabi niya ay hindi sa Diyos, at ito ang Antikristo na iyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. And Colossians chapter 2 verse 9, ito minsan ang napakahirap intindihin ng denominasyon na ito. Ang sabi niya rito, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ang denomination na ito, na si Kristo'y Panginoon lamang at hindi Diyos. Pero bakit sabi sa Colossians chapter 2, nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan? Pag sinabing kapuspusan, all Godhead sa English. The Godhead nasa Kanya. Kaya sa Hudyo, sa panahon ng Israel, sa Hudyo, no si Jesus Christ, bakit nila pinako? Ang gusto nila dumating ay yung may kaluwalhatian, kadalang mga karwahe ng kalangitan upang bumaba rito bilang isang hari. Yun ang hinihintay nila, kaya hindi na tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Nung una, nilagyan nila ng mga daanan na magaganda. Naghagis ng mga palma. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Sumunod, ipako sa krus, ipako sa krus. Hindi pala ito ang hinihintay nating tagapagligtas. Kasi bakit? Nasa laman. Mamamatay din. Nagugutom din. Tumatakbo din pag binabato natin. Dapat lumalaban. Hello? Kaya marami hindi tumanggap kay Jesus Christ. Dahil bakit paano may kukumpine ang Diyos sa Kanyang pagkatao? Hindi maaari. Blasphemy. Sabi ng mga guro sa Israel. Namumusong ka. Na ikay sasabihin mo, ikay nasa sa Ama. Bugtong ng Ama. Hindi ba't ikaw anak ni Joseph? Na karpintero. Hindi nila matanggap. Kaya sila naging Antikristo. Kalaban nila si Kristo.
Hindi nila tinanggap si Kristo na ating Panginoon bilang isang tagapagligtas. Hanggang ngayon, naghihintay pa ang iba dyan ng Kristong darating. Ang liwanag na sinasabi dito, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa kahayagan ng kanyang laman. Kaya ang tanong nila, namatay eh. Itinago nila na nabuhay na maguli eh. Hindi nila pinagkalat eh. Di po ba? Buti na lang may nagkalat. Dahil plano ng Diyos talaga, buhat pa man nung una, sabihin na nabuhay na maguli si Jesus Christ para magkaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah! Itago man ng mga Romano, itago man nila ang kaligtasan natin, ipapahayag ng Diyos ang kaligtasan sa atin. Dahil bakit? Anak niya tayo. Hallelujah! Mahahayag at mahahayag ang plano ng Diyos, kahit itago nino man. Ito po ang sabi, next slide po natin, and verse 4 po, ng ating kasunod po yan nung ating verse na 1 John chapter 4, verse 4 na po tayo. Ang sabi niya, kayo sa Diyos, munti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Alam niyo po ba tayo mananagumpay? Ang sabi niya po dito, dinaig niyo sila sapagkat lalong dakila siyang nasa sa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Hallelujah! Greater is He that is in you than he that is in the world. Hallelujah! Praise God. Ang mga antikristo, madadaig nyo sila. Madadaig natin sila. Ano ibig sabihin ng madadaig dito? Magiging antikristo tayo, mas matindi sa kanila? Hindi po. Ibig sabihin, hindi tayo matatangay sa kanilang maling doktrina. Yes. Hallelujah! Kaya ang payo ni John, ito ang mga taong ito, darating ang mga antikristo, pero hindi kayo matatangay. Maidikit man sa inyo, hindi kayo matatangay ng kanilang katuruan. Kasi greater is He that is in you than he that is in the world. Hallelujah. Si Jesus Christ yun, ang nakakumpanya sa Kanya ang buong Godhead. Nasa Kanya ang buong kapuspusan ng Diyos. Kaya pag nasa sa atin si Jesus Christ, hindi tayo matatangay ng Antikristo. Pero, ang dapat natin gawin, magmasid. Kaya 2 beses sinabi ito ni John. Ito yung kalaban natin sa mundong ito. Hindi lamang si Satan. May mga kampon pa siya. Nakatulad na natin. Ang sabi sa isang salita, nagaan yung anak ng kaliwanagan. Pero taong lobo. Maninila. Hello. Yung po ang totoo. Kaya si John, mahigpit niyang binabalaan ang kanyang tinuturuan. Ang mga Kristiyano. Pang-apat, bilang huli na ating pag-aaral at tayo magkatapos na. Bakit ang Diyos nagbigay ng pananampalataya sa atin? Hindi lamang tayo makilala natin si Jesus Christ, ilapit tayo ng Ama kay Jesus Christ, hindi lamang tayo magkaroon ng buhay dahil na kay Jesus Christ ang buhay na walang hanggan, at hindi lamang para tayo ay magtagumpay sa mundong ito, bagamat kailangan natin magtagumpay. Ang pinakaibuturan ng lahat na ito, ang pinakaubod ng lahat na ito, kaya gusto niyang ibigay ang pananampalataya dahil ikaw ay anak. Dahil ikaw ay anak. Ang Ama nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang anak. Ayaw niya ang Ama na ang anak niya ay mapahamak. Nasaan ang anak ko? Si Kel. Ayaw ng magulang na ang anak ay mapahamak. Kaya bibigyan niya ng daan, gagawa siya ng daan para maligtas ang kanyang anak. Ang kaibuturan ng mga ito nakatago doon sa lihim. Lihim na buhat pa man nung una, anak ka na. Hindi ka pa nga lang sinisilang. Hindi ka pa nga lang nababorn again. Kaya susunod, pag-aaral natin yung born again. Yung ipinanganak ng Diyos. Hindi ka pa isinisilang, anak ka na. Buhat pa man nung una.
Kaya kung bakit ibibigay niya ang pananampalataya para lumapit ka kay Jesus Christ at magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya para maligtas, dahil nahabag ang Diyos sa iyo, dahil anak ka niya. Ang Ama nahahabag sa Kanyang anak. At gusto niya makaiwas ka sa mga antikristo, sa mga maling barkada, maling taong sinasamahan mo, gusto niyang maligtas ka doon, mahiwalay ka doon. Amen. At ang kaibuturan na ito, kaya niya ginagawang bigyan ka ng pananampalataya dahil ikaw ay anak niya. Pag binigyan ka ng pananampalataya, pag sinabing bigay, ano po yun? Regalo. Kaya ang pananampalataya, regalo ng Diyos yan. Ang anak niriregaluhan. May regalo ang mga anak. Tumatanggap ng mabuting bagay sa magulang. Amen. Pag hindi mo anak, tatanggap pa siya ng masigit kaysa yung anak, hindi po maaari. Masigit mong bibigyan tuon ng mabuting bagay ang iyong anak kaysa sa ibang hindi mo anak. Amen? Basahin po natin, Efeso chapter 2, verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo naligtas. Ang regalo ng Diyos ay biyaya. Okay. Naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng... Pag sinabing kaloob, hindi mo pinaghirapan. Kaya ang Diyos ang gumawa ng daan para ikay maging maayos at mabuti. Binigay ka kay Jesus Christ para magkaroon ka ng buhay na walang una, makilala mo siya, na siya pala ang tagapagligtas, na siya pala ay pinahiran ng Diyos o nakumpay sa Kanya ang buong pagka-Diyos, na sumasa Kanya ang buong pagka-Diyos, bagamat siya ay nagkatawang tao. Sumampalataya ka sa Kanya at ngayon nakakaiwas ka na sa mga likong pamumuhay, sa mga antikristo, nakaka-discern ka na. At ngayon, kamusta ang iyong relasyon sa Ama? Ito'y tinutukoy sa isang relasyon, buhat pa man nung una. Hindi nyo ba alam na ang buhay nyo nakatago sa Diyos? Siya ang nagplano ng lahat ng bagay. Ang sabi niya po rito sa ating text, ibaba po natin ng konti, susundan po natin yung mga sinasabi ko kanina. In 1 John chapter 5, verse 1a, ang sabi niya rito, ang sino man nanampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. Pag sinabi ipinanganak, sabihin, galing ka sa Kanya, ama mo siya. Diba? Kailangan nga lang, ang proseso, dumaan ka kay Jesus Christ. Kasi bakit? Inilalapit ka ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi tayo makakalapit, sabi kanina, hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung hindi ang Ama ang naglapit sa atin. Kaya buhat pa man nung una, tayo sa Kanya na. May plano na siya sa atin. Hindi pa nga lang nangyayari, halimbawa na, kamag-anak mo, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maaring may plano ang Diyos sa kanya, buhat pa man nung una. Hindi pa nga lang siya nabubuksan para ma-born again. Pero ang Diyos, hindi pa naglalagay ng pananampalataya. Pero naandun na ang espiritu ng pagkakakupkup. Meron na siyang buhat pa man nung una, hindi pa siya sinisilang, hindi pa ginagawa ang daigdig na ito, siya'y anak na pala. Hindi mo alam. Po ba? So, wag tayong mag-isip ng hindi maganda. Kaya ang ibig sabihin dito na ang Diyos ay nagplano noong pamanguna, buo na po yun. Hindi na mababago yun. Wala nang magpapalit nun. Kung ano yun nilagay niya, tinakda niya sa tao, mangyayari po yun. Kung siya'y sa Kanya na yun. Kung hindi sa Kanya, hindi sa Kanya yun. Kaya ang sabi niya rito, kailan ito nangyari? Buhat pa ng una, anak ka na niya. Papaano po yun? Next slide. Salamat po. Ayon sa Efeso 1:4-5, pag-aralan natin mabuti kung anong kagandahan ipinlano ng Diyos sa atin. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Sabihin niyo po, bago itinatag ang sanlibutan. Pinili niya tayo. Yan. Upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sakop ang pag-ibig, di po ba? Kasi ang Diyos ang pag-ibig. Amen. Pero hindi pa po natin pag-aaralan yon.
Ang gusto ko lang makuha rito, yung bago itatag ang sanlibutan, meron na siyang anak, pinili. Para sa kanya. Para sa kanyang piling, sa kanyang sinapupunan, ay naroroon na. Ibig sabihin, meron na siyang espiritong nagmumula sa Diyos na buhay. Pero hindi pa yun buhay dahil hindi pa niya nakikilala si Kristo. Tandaan niyo po mabuti yan. Ang sabi niya sa verse 5, ang sabi niya, na tayo itinalaga niya noong una pa sa pagkakupkop ng tulad sa mga anak. Sabihin niyo po, pagkukupkop. Pag sinabing pagkukupkop, inari kang anak. Hello? Inampon, tama po yung pastor, inampon ka, inadapt ka. Hindi pa man nililikha ang sanlibutan, wala pa ang pundasyon ng mundong ito. Pinili ka na niya. Kinupkop ka na niya bilang mga anak. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasi kung hindi pa rin kasama si Jesus Christ, wala ang mga bagay na ito. Malalaman nyo mamaya. Ang sabi niya po dyan, sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, niloob na ng Diyos, pinlano ng Diyos ang lahat ng bagay para tayo ay mailagay sa dakilang kalooban niya at layunin. Ano yun? Ang makbigyan tayo ng pananampalataya, ipakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo sa kaligtasan. Bakit kaya? Before the foundation of the world, pinili niya na tayo. Bakit tayo itinalaga na kay Kristo para maging banal? Di ba, nagtatanong po tayo, bakit po? Sa Juan po, ano po ang sinasabi sa Juan? Hindi nalalang ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan niya. Hello? Si Jesus Christ, naroroon na, wala pa man ang mundo. Nag-e-exist na siya. Ibig sabihin, ang Diyos at siya ay naroroon na. Nung nilikha ang mundo, lahat ng pangangailangan ng tao, inuna nila, para ano? Pag nilikha ang tao, kompleto na. Naroroon na siya bago likhain ang mundo. Pero ito po, mabuting balita. Hindi pa lumilikha ang Diyos, may plano na siya sa'yo. Hallelujah. Bakit? Anak ka niya. Ang gandang plano. Hindi ko po nailagay dito. May binibigay pa ang Panginoon sa Corinthians 2. No eyes have seen, no ear has heard. Hindi pa nakikita ng mata o sumasagi sa tenga ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga banal. Hallelujah! Sa atin yun. Pero mo, ano man, mag-isip ka ngayon ng mabuting bagay na inihanda sa iyo ng Diyos. Hindi, wala yan sa ako. Kumpara sa mararatnan mo na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hello? Kaya bago pa man likhain na sanlibutan, may magandang plano na. Ang sabi niya po dito, ng kanyang ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Pag sinabing minagaling, lahat ng buong karunungan, naroroon, walang kapalpakan. At kaya ito mga nangyayaring ito sa atin, madalas sabihin ng mga nagtuturo dito, hindi nagulat ang Diyos dyan. Alam niya na yan. Bakit? Buhat pa man nung una, may plano na siya. Amen? Ang plano niya sa mga anak niya, na kinupkup niya buhat pa man nung una. Ang sabi pa po, sunod po natin sa Romans chapter 8 verse 15, datapwat, magkatapos na po tayo, datapwat tinanggap nyo ang espiritong ng pagkakupkup, na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Aba, Father. Ibig sabihin, relationship, kung bakit ka binigyan ng pananampalataya, dahil ikaw ay anak. At ikaw naman, nakakatawag ka sa kanyang ama. Ama, ama ko. Ang ibig sabihin, meron kang intact na relationship sa Panginoon. Buhat pa man nung una, anak ka na. Napatunayan lang ito nung ikay iharap kay Kristo at nakita mo ang iyong sariling kalunos-lunos. Wala ka palang kakayahan sa sarili mo. Hindi ba't pupurihin mo ang Diyos kay Kristo? Sige po, ituloy niyo yan. Kung sa Panginoon niya, ituloy niyo yan. Hallelujah.
Kung ang mga basketball player, meron silang coach na nagpaplano, magagaling magplano, mas higit ang Diyos pag nagplano. Kung ang mga architect ang gagaling gumuhit, at yung mga workers ang gagaling gumawa, ang Diyos ang pinakmagaling na architect. At ang magaling na manggagawa ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang gumawa lahat ng ipinlano ng Diyos. Si Jesus Christ ang gumawa lahat ng pinagagawa ng Ama. Kaya kailangan natin si Kristo. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kabuhayan. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Last verse po natin. Sa verse 16, ang Espiritu din ang nagpapato, kulang po ng ay. Anak, kulang ito ng ay. Ang Espiritu din ang nagpapato, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Alam niyo po ibig sabihin ni Pablo po dyan? Pag meron kang Espiritu ng Diyos, napapatunayan mong merong nababago sa iyo. Napapatunayan mong meron kang Espiritu ng Diyos pag ang life mo, ang lifestyle mo is please God. Pag ang buhay mo nagbibigay kaluguran sa Panginoon, ang Espiritu mo nagpapatotoo at ikay nagagalak. Ikay nagagalak na magpatuloy. Hallelujah! Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ay walang ikakaila. Kaya nga sabi sa dyan, nalalaman nyo lahat ng bagay, hindi na kayo kailangan turuan. Sinundan pa yan ng John chapter 6. 45 yata po yun. Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan, sabi ni Jesus Christ, na ang Ama ang nagtuturo sa kanila. Bago ka ilapit kay Jesus Christ, tinuruan ka na muna. Hindi ba si Pedro, di ba? Sabi niya, ako, kilala nyo ba? Sabi ni Jesus Christ, nakikilala nyo ba kung sino ako? Dahil tinanong niya, sino ako daw? Sabi ng mga tao, kayo daw si ganito, si ganito. Kayo naman, anong pagkakakilala nyo sa akin? Sabi niya, ikaw ang Mesiyas. Kristo. Anak ng buhay na Diyos. Tinuruan na si Pedro ng Ama bago pa niya sabihin kay Jesus Christ. Ibig sabihin, kilala na niya kung sino yung kailangan niyang pagtiwalaan. Kaya ang Diyos nagbigay una ng pananampalataya para maging perfect ang faith mo kay Jesus Christ. Pag hindi perfect ang faith, kaya pag-aaralan natin sa susunod, yung perfect faith. Kaya sa buhay na ito, isang verse na lang po tayo. Sino po may Bible po dyan? King James po. Pastor, isa na lang po, isang verse na lang po ito. Meron po akong naano. Makibukas po kayo sa 1 Corinthians. Okay, sa Romans po, Romans. Sorry po, nagkamali po ako. Gusto ko pong basahin sa King James Version sa English. Sabi po to sa Romans chapter 8, verse 37. Bagamat ito, napakaganda nitong chapter 8 na to. Gusto ko po ito itakil natin sa susunod na ano, pero happy ba natin ito? Sa verse 37, ito pong sabi niya, Nay, in all these things, we are more than conqueror through Him that love us. Tayo daw ay mananagumpay. Pag sinabing mananagumpay, meron ka ng dugong mananagumpay. Bakit? Anak ka ng Diyos. Pag anak ng Diyos, hindi natatalo sa labanan. Ang sabi nila, pag ikaw daw ay anak ng boksingero, pag lumabang ka sa boxing, sigurado mananalo ka. Hello?
Dahil ikaw ay may dugong boksingero. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo mananagumpay dahil ang Ama ang nagbigay sa Kanya ng pagtatagumpay dito sa mundo at ibinigay ito at ipinagkatiwala sa atin, kaya binigyan tayo ng mananagumpay na buhay. Amen. Parang nalungkot kayo doon. Mananagumpay! Hallelujah! Hindi pa man ngayon. Kasi ang huling pagtatagumpay natin, yung kamatayan natin. Dahil babaguhin ng Panginoon ang ating katawan na walang kasiraan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na dakila. Sa Kanya po ang kapurihan at kaluwalhatian.